Sa gitna ng gabi, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahihinang halakhak ng aking mga tauhan ang naririnig. Ako si Andres, ang pinuno ng mga aswang sa baryong ito. Isang tahimik na lugar na tila malayo sa mga mata ng mga tao. Ngunit may tinatagong lihim na walang sino man ang nais tuklasin. Isang baryong takot pag-usapan, kinatatakutan ng lahat at pinamumunuan ko ng matagal na panahon. Ngunit sa bawat katahimikan, may banta. Laging may nagbabalak na magbuwag sa kapayapaang itinayo ko sa ibabaw ng takot. Sa bawat gabing dumaraan, mas lumalapit ang panganib. At ngayong gabi, alam kong hindi na magtatagal bago ito dumating. Bagong lahat, huwag kalimutang pindutin ang notification bell, mag-like, comment at i-hit ang subscribe button para updated ka sa mga susunod na kwentong katatakutan. Narinig ko ang balita. Isang bagong nilalang ang bumalik sa baryo at ang pangalan niya ay Mang Kanor. Isang albularyo na hindi katulad ng iba. Narinig ko na noon siya ay may kaugnayan sa mundo ng mga aswang. Pero ngayon, bumalik siya dala ang intensyong guluhin ang baryong ito. Hindi siya tulad ng mga pangkaraniwang albularyo. Isa rin siyang aswang, katulad ko. Pero mas matindi ang galit niya. Hindi ko pa natitiyak kung bakit, pero alam kong darating siya para sa akin. Noong una, hindi ko siya pinansin. Marami nang nagtangkang pabagsakin ako sa loob ng mga taon. Mga mangkukulam, mga mambabarang, at mga sundalong gustong sakupin ang baryo. Ngunit lahat sila ay nabigo sapagkat hindi basta-basta mawawasak ang kapangyarihan ng isang pinuno ng mga aswang. Hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakalaban. Pero iba si Mang Kanor. Matagal ko nang nararamdaman ang kanyang presensya. Isang alon ng enerhiya, tila naghahanap ng paghihiganti. Sa tuwing lumalapit siya, parang may mabigat na ulap na bumabalot sa baryo. Hindi ito katulad ng mga dati kong nakalaban. Alam kong mahigit na dahilan kung bakit siya bumalik. Sa bawat gabi, lumalabas ang aking tauhan para manghuli ng mga tao. Isang pangkaraniwang gabi ito. Ang mga kasama ko ay nasa kanilang mga anyo, naghahanda para sa gabing puno ng dugo. Lumalapit sila sa akin, handa ng kumilos. Ngunit sa aking utak, iniisip ko na ang banta ni Mang Kanor. Huwag kayo magpadalos-dalos, sabi ko sa kanila. May mas malaking kalaban tayong haharapin. Hindi lang mga tao ang kalaban natin. Ngayong gabi, nandito si Mang Kanor. Sa mga mata ng aking mga tauhan, nakita ko ang takot. Kilala nila si Mang Kanor. Alam nilang may kapangyarihan siyang hindi nila kayang sukatin. Lumabas kayo, utos ko, at bantayan ang paligid. Kung makita ninyo siya, balitaan ninyo ako agad. Sa bawat utos na ibinibigay ko, nararamdaman ko ang pagkubot ng mga anino sa paligid. Nandito siya. Hindi na magtatagal bago kami magkaharap. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula na ang gabi ng patayan. Isa-isa kong naramdaman ang pagdapo ng aking mga tauhan sa mga bahay ng mga tao. Ang mga sigaw ng kanilang mga biktima ay naging musika sa aking pandinig. Isang tanda na muli naming naangkin ang gabing ito. Ngunit habang ang dugo ay pumapatak sa lupa, may kakaibang hangin akong naramdaman. Isang malamig na simoy ng nagbabadya ng masamang pangyayari. Biglang lumitaw ang isang tauhan ko, duguan at humihingal. Andres, nandito na siya, si Mang Kanor. Napakuyom ako ng kamao. Ang oras ng paghaharap ay dumating na. Sinundan ko ang aking tauhan patungo sa gilid ng baryo kung saan naroon si Mang Kanor. Nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang anting-anting na nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Sa kanyang mga mata, naroon ang galit at pagkamuhi. Hindi mo na matatakasan ang pagkakamali mo, Andres, sabi ni Mang Kanor. Malamig ang boses. Dumating na ang araw ng iyong pagbagsak. Natawa ako sa sinabi niya. Ikaw, pababagsakin mo ako? Tanong ko, sarkastiko. Hindi mo ako kilala, Mang Kanor. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang kapangyarihan ko. Ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Matagal nang
may alitan sa pagitan namin ni Mang Kanor. Kahit hindi ko siya personal na kilala noon, isa siyang albularyo sa baryo noong mga bata pa kami. Ang kanyang pamilya ang nagpapagaling ng mga may sakit at nagbibigay ng proteksyon sa mga tao laban sa mga nilalang na tulad ko. Ngunit nang masumpungan ko ang aking tunay na anyo bilang aswang, tinangka niyang itago ang aking kapangyarihan hanggang sa dumating ang araw na nilinlang ko siya at ang kanyang pamilya. Kinuha ko ang kanyang mga magulang at wala siyang nagawa. Hindi niya ako nalabanan noon. Ngunit ngayon, tila ibang tao na siya. May dala siyang galit na hindi ko inaasahan at nararamdaman kong nagbalik siya para tapusin ang naiwan ko. Sa isang ilap, lumipad si Mang Kanor patungo sa akin. Ang kanyang mga kuko mahahaba at matalim. Sumulpok sa aking katawan. Ramdam ko ang sakit ng bawat hampas. Ngunit hindi ako nagpatalo. Gumanti ako. Itinulak siya pabalik ng aking kapangyarihan. Sa bawat pagkilos ko, naririnig ko ang halakhak ng mga aswang na nanunood sa paligid na tila nag-i-enjoy sa aming laban. Ang bawat suntok, bawat sipa, bawat sugat ay parang isang ritual ng galit at paghihiganti. Nararamdaman kong hindi ito magiging madaling laban. Si Mang Kanor ay tila may kakaibang lakas. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kalagitnaan ng aming laban, biglang bumagsak si Mang Kanor. Ngunit hindi ito dahil sa aking kapangyarihan. May kakaibang ritual siyang ginawa. Isang orasyon na tila nagpapalakas sa kanya. Nakita kong bumangon siya. Mas malakas pa kaysa dati. Ang kanyang mga mata pulang-pula, tila nag-aalab sa galit. Ngayon, Andres, sabi niya, makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng albularyong aswang. Wala akong oras para mag-isip. Sa isang iglap, sinunggaban ako ni Mang Kanor at naramdaman ko ang bawat galos, bawat sugat na tila nasusunog sa aking balat. Gumanti ako ng aking pinakamalakas na kapangyarihan, ang kakayahang maglaho at magpakita sa iba't ibang lugar nang hindi niya ako makita. Ngunit tila handa na siya sa ganitong labanan. Sa bawat pag-iwas ko, tila nababasa niya ang aking galaw. Sinubukan kong magpataw ng orasyon upang pigilan siya. Ngunit parang nauunahan niya ako. Nararamdaman ko ang malamig na kamay niya sa aking dibdib. Isang suntok na halos ikabagsak ko. Pero ako si Andres. Ako ang pinuno ng mga aswang sa baryong ito. Hindi ako magpapatalo sa isang tulad ni Mang Kanor. Sa isang mabilis na kilos, tinamaan ko siya ng isang matinding hampas sa aking kamay. Tumilapon siya, ngunit nararamdaman kong hindi pa ito tapos. Naramdaman ko ang kahinaan ng aking katawan. Hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng laban. Alam kong magpapatuloy ito. Ako ang matatalo. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang tumakas. Hindi pa ito tapos. Mang Kanor, sigaw ko habang unti-unti akong naglalaho sa hangin. Tumawa si Mang Kanor. Tumatakas ka, Andres? Wala ka bang tapang na harapin ang iyong katapusan? Ngunit alam kong hindi ito tamang oras para ipagpatuloy ang laban. Kailangan kong bumalik, magpalakas at maghanda para sa muling pagharap namin. Habang ako'y naglalaho sa dilim, alam kong ito pa lamang ang simula ng isang malaking digmaan.